Bilalat. Ato na atuan idol mga headlines sa mga balita. IFM News Headlines. Headlines sa mga balitang lokal. 11 ka mga wanted person dakpan sa mga naglahing operasyon sa PRO 12 sulod lamang sa usa ka bulan. Samtang 75 ka mga individual dakpan sa Sarangani gikan sa August 28 to November 2. Tumang kainit mga sinatians dakbayan, handod mahuman ang kasamtang tuig sumala sa Pag-asa Jensen. IPHO South Cotabato gipakusgan ang mental health tungod sa taas nga kaso sa suicide sa probinsya. Lalaki dakpan sa gipahigayong drug by bus operation. Most wanted person dakpan sa Coronadal. Headlines mga balitang regional, kantidad sa kapin 700,000 pesos nga droga na kumpiska sa otoridad sa Davao City. Davao Occidental nakatala og taas nga kaso sa malnutrisyon. Headlines mga balitang national, pagkidnap sa unom ka mga Chinese sa Muntinlupa gimbestigahan na sa PNP AKG. Suspendidong LTFRB Chairman Guadas gibalik na sa pwesto. Headlines sa balitang international, hostage taking sa Hamburg Airport natapos og 18 ka oras. Samtang US of State Anthony Blinken nagi-surprise ang gibisita ang Iraq. Ato nang atuan idol mga detalles mga balita. IFM News Lokal. Mukabat sa 11 ka mga wanted person na nadakpan sa mga personay sa Police Regional Office kon PRO 12 sa gipahigayong managlahing operasyon sulod lamang sa usa ka adlaw. Tumala pa nga usa niining konsiderang most wanted person sa regional level, samtang tulo sa municipal level. Samtang balor usab og 115,600 pesos kantidad sa gikaingon nga illegal nga droga ang nakumpiska sa mga otoridad gikan sa tulo ka mga operasyon. Kun asa duha niini ang nadakpan usab ang usa ka lalaki human nga nakuha og duha ka armas. Sa kasamtangan pa dayon ang hugot nga seguridad nga gipatuman sa kapulisan aron nga magabilin nga malinawon ang tibuok rehiyon 12. Samtang mokabat sa 1,047 ka mga Comelec checkpoint ang ipahigayon sa kapulisan sa probinsya sa Sarangani gikan August 28 to November 2 ning kasamtangang tuig. Alay niini ana sa 75 ka mga nasikop sa otoridad sa nagkandayang kasupakan sa balaod. Mokabat usab sa upat ka mga armas na nakumpiska sa mga otoridad. 16 ang gisurrender o 15 ang gi-deposit. Sa mahayag pa ni Police Colonel Denry Francisco, officer in charge sa Sarangani Police Office, nga paday ng ilang pagukod sa tao nga nakasupak sa balaod. Dugang detalye pa sa mga balitang lokal, gilauman ang magpadayon ng kasinatiang tumang kainit sa dakbayan sa Jensen hantod mahuman ng kasamtangang tuig. Sa pamahayag ni Edward Panolino, ang weather observer sa Pag-asa Jensen nga kinitungod sa southwest monsoon kun habagat nga nakaapekto sa nasod. Gilauman sumala pa nga muluntad kini hantod sunod nga tuig. Rason nga lauman ang masinatian nga kainit dili lang sa dakbayan sa Jensen apan sa tibuok nasod. Diyo pa man ini adunay gihapoy lauman nga pag-ulan ug adunay gihapoy mosulod nga bagyo sa nasod. Una nang gibutyag sa buhatan nga angay nga mga andam ang mga lokal nga panggamahanan sa pagtabang sa posibleng maapektuhan nga mga sektor, labi pa sa mga hanay sa mga mag-uuma. Gipakusgan sa provincial government sa South Cotabato sa pagpanguna sa Integrated Provincial Health Office ang pagtutok sa mental health. Sa pamahayag pa ni Tristan Navo sa IPHO South Cotabato nga padayon ang pagsaka sa kaso sa mga nagpakamatay nga gikonsidera nga ikaduha nga leading cause of death sa mga nag-edad ng 15 to 29 years old sa mga probinsya. Samtang nanawagan ang mga opisyal sa mga nakasinati og mental health distress nga pwede na nga muduol sa suicidal tendencies o kaha mo tawag sa 0906717387 aron nga tabangan. Alas 12:12, dugang detalye pas mga balita, gilauman nga magpadaan na masinatiang samtang idol sa ubang detalye pas mga balita dakpan ang usa ka lalaki sa gipahigayon nga drug by bus operation sa personay sa Tupi Municipal Police nakalabing adlaw sa Puro Candelaria, Barangay Poblacion Tupi, South Cotabato. Gilang nasikop nga suspects pangalang Nonoy, 34 anyos, minyog residente sa Barangay Polonoling, Tupi, South Cotabato. Sumala pa nga nakuha sa posisyon sa suspect ang usa ka pakete sumala pa sa shabu. Lakip na ang buy-bus money sa kasamtang balog na ang suspect sa mga police station nga nakatakdang pa sa kanog kasong pagsupak sa RA 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Samtang sikop ang usa ka lalaki ang giingon nga most wanted person sa Coronadal City. Base na sa report sa Coronadal City Police Station, na sikop ang suspect nga naila sa pangalang alias Long Hair, pinaagi sa warrant of arrest alang sa kasong kalapasan sa RA 9165 sa Poro Quezon, Barangay Rotonda, Coronadal City. Samtang nakuha gikan sa posesyon sa suspect ang usa ka homemade pistol nga dunay 5 ka bala nga walay igong mga dokumento. Sa kasamtangan giandam na sa motoridad ang laing kaso pa nga ipasaka batok na sa nasangpit. Samtang idol, ato nga duwa ng mga detalye sa balitang regional. IFM unang Kasong paglapas sa RA 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 129 o sa Dangerous Drugs Act of 2002 sa 129 ka mga drug suspect nga nadakpan sa barangay sa operasyon sa Davao City Police Office. Sa gipagulang accomplishment report sa kapulisan sa Davao sa Simultaneous Anti-Criminality and Law Enforcement Operations kung sa CLEO, gikan Oktubre 20 hangtod 29, 2023 ana sa 108 ka gramos nga shabu og 100 o 275 gramos sa marijuana ang nasakmit. Sumala pa nga among drogang nakumpiska musumada sa 768,892 pesos and 84 centavos. Dugang paniini nga ang illegal possession of firearms sa 11 ka mga individual ang nasikop, 11 usab sa armas nga nakuha. Duha ang gisurrender og 13 ang nasakmit sa 26 ka operasyon. Samtang gikabutyag sa opisyal sa Council for the Welfare of Children, Department of Social Welfare and Development kon CWC, DSWD, nga pabiling taas ang malnutrition rate sa mga bata sa Davao Occidental. Sumala pa ni CWC, DSWD Davao Regional Coordinator Rene Boy Binondo nga padayon nilang gitututukan ang Davao Occidental tungod sa mga kaso din base na sa Regional Situation Analysis for Children ilalom sa NCC Davao Occidental. Taas ang malnutrition rate sa mga probinsya sa mga lugar sa Davao Region. Bisan nga dunay uban mga probinsya nga taas ang kaso sa malnutrisyon, apan dili makaalarma ang kaso sa stunt growth, wasting, obesity o sobrang timbang. Tungod niini gipahigayon karon ang buhatan og pilot project sa probinsya kini pinaagi na sa supplemental feeding program sa DSWD o PPAN. Alas 12:15 na nga tuwang oras idol og karon ato nga duha ng mga detalye sa balita nya. IFM News Nacional. Giatiman na sa Philippine National Police Anti-Kidnapping Group kung PNP-AKG ang kaso sa unom ka Chinese national nga gikidnap sa Muntinlupa City. Matod pa ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, nakakuha na sila og statement sa driver sa mga biktima. Gikontak usab sa mga AKG ang Chinese Embassy aron imbestigahan ang ilahang background. Sa pagkakaroon wala pa mangayog ransom ang mga kidnapper, samtang wala pa ebidensya sa kinabuhi ang mga biktima. Gipangita usab sa kapulisan ang mga person of interest nga posibleng makahatag og katin-awan sa pagkidnap sa mga biktima. Gibalik na sa pwesto ang gisuspending Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman nga si Teofilo Guades III. Human nga bawion sa testigo nga si Jeff Tumbado ang akusasyon batok na kay Guades. Sumali pa kay Department of Transportation Secretary Jaime Bautista, gibawo ina ang 90-day suspension kay Guades base na usab sa mando sa Office of the President nga gipirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Nagpasalamat usab si Guades sa suporta nga gihatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. aron nga ipadayon ang paghataw serbisyo sa nasud. Ni saad usab si Guades sa iyang ipadayon ang integridad, kahanas ug kamatinud-anon isip chairman sa LTFRB. O karon na idol, ato na pong adtuan ng mga detalye sa balita niya. IFM News International. Milungtad sa 18 ka oras bago na human ang hostage taking sa Hamburg Airport sa Germany. Base imbestigasyon sa mga otoridad nga midiretso ang sakinan sa 35 anyos nga lalaki sa security barrier padulong sa tarmac sa maong airport. Kauban niya sakinan ang 4 anyos nga anak ni ining babae. Giparada ang kotse ni ini ilalim sa eroplano nga gipanag-iyahan sa Turkish Airline. Human sa pipila ka oras nga negosasyon sa mga otoridad, napasurrender ni ini ang sospek. Wala man usab na sakmit o nasakit o nasamdan ang nasampit nga batang babae tungod sa insidente na dilatara mga flight sa dipuan ka mga pasahero. Samtang matod ni Hamburg Police spokeswoman Sandra Levegrin, gikasuko matod pa sa lalaki ang away nila sa kustodiya sa iyahang anak sa kaning asawa. Dili matod pa kini ang unang higayon nga gisuwayan pagdagit sa lalaki ang anak kuman niining gidala sa Turkey. Magatubang manusabog tukmang kaso ang lalaki samtang ang anak ni ini ang anaanas kustodiya sa inahan.
Samtang sorpresang gibisita ni US of State Anthony Blinken ang Iraq kapin usa ka oras niya nahinabi sa Baghdad si Prime Minister Mohammed Shah al-Sudani. Gibisita usab ni Blinken ang US Embassy kung asa iyang gipangunahan ang briefing kalabutan na sabad sa mga pasilidad sa US. May bisita si Blinken aron nga masigurong dili maapektuhan ang Iraq kalabutan na sa gubot batok na sa Hamas militants. Una lang may bisita si Blinken sa Israel, Jordan, West Bank og gikatakda usab kini nga mobisita sa Turkey. Nagsaad usab ang Arab nations nga dili makaapekto ang kagubot sa Israel sa ubang Arab countries. O garon na idol ato nga duhan mga detalye sa balita nya. IFM News Sports. Nanguna si Kevin Durant para tuldukan ang tatlo kasunod-sunod nga pagkapilde sa Phoenix Suns batok human pildihon ang Detroit Pistons sa score nga 120-106. Nakaangkod gini og 41 points, 5 ka assist, 4 ka rebounds og 3 ka blocks. Samtang si Eric Gordon nakaangkon og 21 points, 8 ka assist og 5 ka rebounds og samtang 14 ka puntos ang lahatag ni Grayson Allen. Dominado ang Suns sa dula kung asa wala jud nakalamang ang Pistons. Kini ang unang higayon nga nagdula ang Suns batok sa kanin nilang coach na si Monty Williams nga ilahang gitanggal nakalabayng season. Alas 12:19 o karon nato nga duwan idol mga detalye sa balitang IFM News Showbiz. Idol, matanaw na gyud sa mga telebisyon ang pagbalik sa primetime action hero nga si Ruro Madrid pinaagi sa action-packed Filipino drama series nga Black Rider. Kauban ni Ruro sa mga primetime series mo sila si Mateo Guiducci, si Prisman o Katrina Halili. Doon na po espesyal nga partisipasyon ni ini si Kylie Padilla. Modala si Ruro isip Elias Guerrero usa ka rider sa delivery app nga usa ka biyahero. Makabato no sa og dugang persona og mamahimo sa nga Black Rider. Usa ka vigilante nga makigbatok sa ilado nga sindikato sa Golden Scorpion. Gikonsidera usab ni Ruro Madrid ang Black Rider isip dream come true project. Idol mo na naglangkob sa IFM unang balita sa alas 12. Karong Lunes, happy Monday sa mga idol nato dihang dapitog happy viewing sa mga idol nato nga nasa tuang Facebook account labi na nilang George Lestones, diha si Jensen daw, diha si Jensen taga Jensen mandayta. Naminaw karon si JJ Pagunan, Teo. Ayan, og hello daw sa Teo family. Salamat sa inyong pagpaminaw mga idol. Sa makausap pa kiniusab ang inyong mga tigbalita idol Tintin Gamay. O para sa matik sa balita, matik sa drama ug musika, matik sa public service, kiniusab si Baby Lalat alang sa tinuod nga numero 1 kini base na sa latest Kantar Media Survey. 91.9 IFM News, Jensen. Unsa pay answer? Matik!